Mahal, tikman mo ito. Masarap ito, parang langit. Masarap, di ba? Huwag kang mag-alala, pakakainin kita. Ah, nga pala. Mamaya gabi. Maghihintay ka sa akin, ha? Bebe, may tawag mula sa kumpanya, may konting kailangan ayusin. Pupunta lang ako sandali. Ma'am. Sige, pumunta ka. Hello, mahal. Hello, honey. Nasaan ka? Nasa meeting ako sa opisina. Nagluto ako ng merienda para sa'yo. Ihahatid ko mamaya sa opisina. Ah. Hindi, mahal. Hello, hello. Honey, may kaunting emergency sa kumpanya ko. Kailangan ko munang bumalik. Sige, sige na, umuwi ka na. Magtataksi na lang ako mamaya pa uwi. Paalam. Ingat ka ha. Mag-ingat ka sa pag-uwi. Yung kanina, siya ba ang boyfriend mo? Oh, bakit? Ikaw sino ka? Boyfriend mo. Asawa ko siya. Nagkamali ka yata. Hindi sinabi ni Lizzie na kasal siya. Hindi lang siya ikinasal. Pumatay pa siya ng tao. Ano nang sinabi mo? Wala, wala. Mag-ingat ka. Sinipa ako ng baby. Pakinggan mo. Talaga, may gumagalaw. Ma'am. Sinabi ng doktor, kailangan mag-umpisa ng prenatal care ng maaga. Tag-init. Mag-relax. Huwag pilitin ngayon. Kaya mo yan. Malapit na. Lalabas na siya. Kaya mo yan. Konti na lang. Kaya mo yan. 2. Ginoolin, mahirap pong manganak ang iyong asawa. Nasa Central Hospital po siya ngayon. Ano? Nandyan na ako. Gitna. Ginang. Malusog ang bata. Makikita mo na siya mamaya. Asawa ko, nasaan? Si Ginoo, siya. Anong nangyari sa kanya? Ang Ginoo ay on the way pa lang. Nagkaroon ng aksidente sa sasakyan. Hindi na nailigtas. Pupunta ako sa kanya. Ginang, huwag. Ginang, pupunta ako upang hanapin siya. Ginang, Ginang, huwag mo akong pakialaman. Ginang, pupunta ako upang hanapin siya. Malaki, malaki. Tayo. Shuyaw, Mui. Ikaw ba? Ikaw nga si Chen. Yung Xiao na madalas niyang banggitin sa'yo, tama? Ako nga. Ako si Chen. Pinakamagandang kaklase sa kolehiyo. Ang pangalan ko ay Lizzie Wei. Narinig ko na may nangyaring masama kay Chen. Kaya pumunta ako para tingnan siya. Malawak. Ang swerte naman. Nandito ka rin. Sama tayo. Ako na lang. Lushuyaw.
Ipakasal ka sa akin. Lumipas na ang 3 taon mula nang umalis si Yichen. Alam ko sa puso mo, hindi ko kailanman mapapantayan at mapapalitan ang pwesto ni Yichen. Pero mahal kita. Shu Yao, bigyan mo ako ng isang pagkakataon para alagaan ka. Mahal na mahal kita habang buhay. Sisiguraduhin kong sa hinaharap, hindi ka na masasaktan pa. Pangako mo sa akin. Sige ba? Pasensya na. Maligayang kaarawan, Yang Yang. Maligayang kaarawan. Yehey! Mag-wish ka na. Halika. Yang Yang, umupo ka. Ano ang hiling mo sa iyong kaarawan? Mama, gusto ko po ng isang tatay. Shuyo. Pakakasalan mo ba ako? Papayag ako. Magtatagal akong maging mabait sa iyo at kay Yang Yang. Shuyao, mula ngayon, mamahalin kita habang buhay. Halika, baby. Halikan mo si Papa. Ang bait mo. Sige na, Yang Yang. Tara na, umalis na tayo. Mahal, dalhin mo si Yang Yang. Mag-enjoy kayo nitong mga araw na to. Masyado akong abala sa trabaho ngayon. Huwag mong alalahanin yan. Sa susunod, tayo 3 magkasama. Pupunta tayong magbakasyon. Okay, naiintindihan ko na. Sumakay ka na. Magpaalam ka kay Daddy. Paalam, Daddy. Paalam. Tara na, mahal. Punta na tayo. Mag-ingat ka. Dadaling kita ni Mama para manghuli ng isdang ginto. Yang Yang, nakita mo ba ang cellphone ko? Wala. Siguro naiwan ko sa bahay. Xiao Liu, umuwi muna tayo. Opo, Ginang. Harley, kung hindi dahil sa utos mo noon na masagasaan si Lin Yichen 5 taon na ang nakakaraan, hindi ako makukulong ng 2 taon. At hindi mo mapapangasawa si Xu Yao at maging CEO ng isang public company. Ako na ang tumulong sa'yo. Kailangan mo pang magbigay sa akin ng 3 milyon. Huwag mo akong lokohin, pwede ba? Ikaw pa nga ang nagsabi. Ilan beses na kita tinulungan, tapos hahanap ka pa ng dagdag. Tinamad ka na ba? Kung hindi mo ako bibigyan ng 3 milyon, ibubunyag ko lahat ng mga utos mo sa akin. Lahat ng iyon, sasabihin ko sa iyo. Akala mo ba kaya mong takutin ako buong buhay ko gamit ito? Noong panahon na iyon, ako ang nag-utos sa iyo na patumbahin ang taong iyon. Pero sa huli, ikaw ang nakapatay kay Lin Yichen. Ikaw ang nagmamaneho ng sasakyan. Sasabihin ko sa iyo. Kung sasampa ka ng kaso laban sa akin, hindi ka rin mabubuhay. Sino ba ang tinatakot mo? Sino yon? Sino? Asawa ko. Bakit ka bumalik? Nakalimutan ko ang cellphone ko. Ang talino ko naman. Bumalik ka na. Kakapasok mo lang. Anong nangyari sa'yo? Wala lang. Kung wala, hindi na kita kakausapin. Naghihintay pa si Yang Yang. Paalam, mahal. Totoo ba ang sinabi mo? Kailangan ko bang mag-aksaya ng ganitong karaming oras, kasama ng isang kabit? Magkukwento ba ako rito? Hindi ako kabit. Tunay na pag-ibig kami, tunay na pag-ibig. Wala siyang tunay na pag-ibig, si Liza Wei. Bukod sa iyo, mayroon pa siyang kabit na numero 4, 5 at 6. Ang alam ko lang ay 5. Imposible. Hindi ko naniniwala na ganun siya. Sinabi niya na ako lang ang iniintindi niya. Tumawag ang boyfriend mo. Makinig ka, tiyak na ikaw. Makinig ka, ay siti. Makinig ka. Hoy, asawa. Asawa, tapos na ako sa meeting. Hindi ba't sinabi mo, nadadalhan mo ako ng merienda? Nasaan ka na?
Mayroong akong madali ang kailangan gawin, kaya umalis na ako. Inilagay ko na ang merienda sa reception. Mahal, sobrang saya ko na ikaw ang kasama ko. Sa buong buhay ko, ikaw lang ang minahal ko. Lainan, magkita tayo sa bahay. Narinig mo ba? Ito yung mga bagay na gusto mo. Isang lalaking parang buhay na patay. Araw-araw ginagamit niya ang iba't ibang mga mukha sa harap ng iba't ibang mga babae. Alam ko namang mahal na mahal niya ako. Alam ko namang sinabi niyang pakakasal siya sa akin. Hindi pwede. Kailangan ko siyang hanapin at laruhin ito. Pareho lang pala tayo. Masyadong inosente pa. Akala ko kasi, ang aksidente sa kotse ng asawa kong si Lin Yichen ay isang aksidente lang. Pero hindi pala, lahat pala, ay pinaplano ni Li Siwei. Ang pakay niya. Pinakasalan niya ako. At minana ang bilyon-bilyong ari-arian ng asawa ko. Ngayon, nakamit na niya ang layunin niya. Ngayon, nagsimula na siyang maglibang sa mga babae sa buong mundo. Sa tingin ko, hindi mo dapat maranasan ang anumang sakit. At ang paghihiganti ko, kailangan kong makuha. Gusto ko si Li Siwei, na ibigay ang lahat sa kanya. Kailangan kita. Hindi ako naniniwala. Sinabi niya, minamahal lang niya ako. Loyal ka sa kanya. Pero ginagago ka niya. Hindi mo ba gusto na mapabayaran siya? Hindi ako naniniwala na ganoon siya. Sa huli, tayo, iilang babae, mga kawawang babae lamang. Sino ka naman? Lu Chenchen ang pangalan ko ngayon. Siya ang kapatid na babae ni Lin Yichen at malapit nang maging ika-6 na kasintahan ni Li Siwei. Hindi mo kailangang magmadali sa pagsagot. Bukas, ayain mo si Li Siwei para makita mo ang tunay niyang anyo. Magdedesisyon ka na lang pagkatapos. Asawa. Asawa, bumalik ka na. Ay. Asawa, bumalik ka na. Asawa, ito ang mga tinapay na ipinadala ko para sa'yo ngayon. Masarap ba? Ang asawa ko ang gumawa nito. Paano hindi pwedeng masarap? Nagtrabaho ako buong araw. Salamat sa hirap. Mag-juice ka muna. 2. Ito ang pinakamasarap na juice na nainom ko sa buong buhay ko. Pagkatapos nito, araw-araw kitang paglulutuan. Salamat, Mrs. Mrs. Ngayon ay ang ika-5 anibersaryo ng pagkamatay ni Yichen. Dinalaw mo ba siya? Opo. Hindi ko inaasahan. Naaalala mo pa na ang araw na ito ay anibersaryo ng kamatayan ni Yichen. Ay, syempre. Si Yichen ang pinakamaganda kong kaibigan. 5 taon na, wala ni isang araw na hindi ko siya naiisip. Naiisip ko siya, dapat lang na, bumaba ka na kanina pa para samahan siya. Yichen, nangangako ako, maghihiganti ako para sa'yo. Sisiguraduhin kong, magbabayad si Li Siwei ng malaking halaga. Sarili. Ginoo, Ginang, ikinalulugod kong maglingkod sa inyo. Mahal, gusto ko ang kwintas na ito. Ginang, maganda ang inyong panlasa. Ito po ang limitadong edisyon ng aming tindahan. Buong lungsod ng dagat. Isa lang ito. Ning, kung gusto mo, bili na lang. Masyado itong mahal. 13,000 nga eh. Kung ikaw ang bibigyan ko, walang pakialam sa halaga. Hindi mahalaga. Sulit. Miss, saan ka nakahanap ng gwapo? At mabait na kasintahan? Sobrang naiinggit ako. Binigay sa akin ng Diyos. Kailangan mo bang subukan muna ito? Gusto mo bang subukan ito? Sandali. Mahal, tatawag lang ako saglit. CJ. Hindi ko inaasahan. Magaling ka palang makipag-usap. Sinasabi ko lang ang totoo. Katulad ng Ginoo na ito, gwapo, maalaga at mayaman. Lahat ng babae ay gusto ang ganitong tipo. Ikaw, kung makakakita ako ng ganoon, isang kasintahan na kagaya mo, tiyak na ubusin ang lahat ng aking pag-iisip upang pahalagahan siya at alagaan siya. Tapos kung, asawa, paano ka nandito? Naglakad ka mag-isa papuntang jewelry store?
Ano nang ginagawa mo? Ako. Giliw. Ang ginoo pong ito, pumunta po siya upang maghanap ng regalo para sa inyo. Sabi po niya, bibigyan kayo ng isang sorpresa. Oh, ako, ayaw kitang isipin. Malapit na ba ang iyong kaarawan? Gusto kitang bilhan ng kwintas. Hindi ko inakala. Nalaman mo pala. Mahal, may malasakit. Ginoo, ibalot ko na ba ito para sa iyo? Mahal, kung nandito na rin lang, tingnan mo. Paano ito? Gusto mo ba? Gusto mo ba? Basta ikaw ang nagbigay. Gusto ko ikaw. Basta gusto mo, ayos lang. Halika, i-package mo ito. Bilisan mo. May kailangan pa akong gawin. Sabi nila, 3 babae, 1 palabas. Asawa, kailangan mong maging mabuti at samahan kami 3 babae na magtanghal ng magandang palabas. Palabas na. Magpapabalik loob sa iyo. Anong nangyari, mahal? Bakit ka nagmamadali? Sobrang busy kasi kamakailan. Bigla kong naalala, ang kumpanya ay may emergency meeting na dapat pasukan. O kaya, samahan mo ako sa kumpanya. Wag na. May dala akong sasakyan. Kaya ko na mag-isa. Mauuna na ako. Salamat sa regalo mo. Mag-ingat ka sa pag-uwi. Basta't nagustuhan mo. Salamat. Mahal ko, mayroon pa akong gagawin sa kumpanya. Mauuna na ako ha. Susubukan kong bumawi sa susunod. Tingnan mo, nabigo kaya ang plano natin? Umalis na siya. Hindi siya, gaya ng sinasabi ninyo. Hindi. Babalik siya ng sigurado. Balik? Opo, boss. Sir, bakit po kayo bumalik? Ang pinakamahal ninyong kwintas. Alin po iyon? Ito po, halaga ng 370,000. Ginoo, ibinibili mo ba ito para sa asawa mo? O para sa girlfriend mo? Para sa'yo. Ginoo, anong ibig mong sabihin? Tao kang ganito, karapat-dapat ba siyang mahalin? Asawa, talagang at hindi mo ako binigo. Maligayang pagdating sa bitag na maingat kong dinisenyo para sa'yo. Akala ko'y talagang mabait siya, pero sinungaling. Bastardo. Tutulungan kita. Ang lalaking tulad niya, dapat lang na mapunta sa impyerno. Sir, ano po ang ibig ninyong sabihin? Ano sa palagay ninyo? Natatakot akong bigyan ko kayo. Tanging ang mga taong tapat lang ang nililigawan ko. Kung para sa iyo, magiging tapat na lalaki ako. Mrs., kumain ka pa. Mukhang pumayat ka yata nitong mga nakaraang araw. Salamat, asawa ko. Itong mga nakaraang, kumusta ang trabaho? Masyado bang abala? Ayos lang naman. Ang mga bagay-bagay sa kumpanya, ikaw ang laging nag-aasikaso. Napapagod ka na. Negosyo naman natin ito. Dapat lang naman na mapagod at mahirapan tayo. Pero nitong mga nakaraang araw, hindi ako nakakapalakas ng mabuti. Kahapon ng gabi, nakapanaginip pa ako ng isang kakaibang panaginip. Anong panaginip? Napanaginipan ko si Ichen, na pinapagawa niyang maghiganti ako para sa kanya. Hay naku, asawa ko, bakit ka nasami? Mag-ingat ka, ayos lang ako. Ang driver na responsible sa aksidente, hindi ba nakulong na? Sa tingin ko, magaan ang hatol sa kanya. Sa susunod, ang mga lasing na nagmamaneho, dapat sana ikinulong na siya habang buhay. May problema ba? Bakit hindi mo sinasagot? Wala naman. Tawag yun galing sa kumpanya. Anong klaseng tawag naman kaya yun sa ganitong oras? Mahal, sagutin mo na lang. Paano kung may mangyari nga, kukuha ko ng lugaw para sa iyo. Nakauwi na ako. May problema ka ba? Hindi ba pwedeng bukas na lang? Mahal, gusto kitang makita. Agad. CJ, naiintindihan ko na. Sinabi ko na sa inyo. Ilang beses na. Ganito lang kadali. Hindi niyo pa ba matutulungan? Ako pa ang gumagastos para sa inyo. Anong silbi niyo? Honey. Mas gumaling pa ang iyong pag-arte habang tumatanda ka. Sayang nga lang.
dahil hindi na ako ang audience ngayon. May meeting tayo mamaya. Honey, inom ka ng lugaw. Tama na, Mrs. Ang kumpanya, tumatawag lang sa akin. May maliit na problema. Kailangan kong pumunta sa isang meeting. Ngayon na ba? Ang bilis naman. Wala yun. Ingatan mo ang iyong kaligtasan. Oh, tama. Yung, malamang medyo gabi na ako makakauwi. Huwag mo na akong hintayin. Sige. 0. Lejuay, nasa iyo na po ngayon. Tuloy ang lahat ayon sa plano. Aray. Ang malas naman ng swerte ko. Nawala na naman ako ng lahat. Siya ba ang nakabangga sa kuya ko? Oh. Siya ang kasama ni Lizzie Wade. Isang adik sa sugal. Mamamatay tao. Kailangan kong paharapin siya. Para sa buhay ng kapatid ko. Huwag kang mag-alala. Hindi siya makakatakas. Nasa plano ko siya. Subiaw. Matagal-tagal na pala tayong hindi nagkita. Pangit, tol. Pangit, tol. Tumakbo. Saan ka tatakbo? Ha? Pangit, tol. Bigyan mo pa ako ng konting oras. Pautang ako sa'yo. Babayaran kita sa loob ng 1 linggo, Leopard. Sabi ko na, wala ka ng pagkakataon. Kung ganyan ka kalimutin, bakit ka pa may mga tenga? 3 araw. 3 araw, wala nang pagkakataon. Matagal. Kuya Leopard, matagal. Sabi mo, matagal. Oo nga, matagal. Sa loob ng kalahating araw, ibibigay ko ang 1 milyong utang ko sa iyo. At titiyakin kong ilalagay ko ito sa iyong account. Pagkatapos, bibigyan kita ng huling pagkakataon. Sa loob ng kalahating araw, kung hindi ko makita ang pera, hindi ako magdadalawang isip na hindi maging magalang sa iyo. Salamat, Leopard brother. Ibabalik ko sa iyo. Umalis ka na. Salamat, Leopard. Boss, tapos na ang misyon ngayon. Baby. Mahal, bakit ngayon ka lang dumating? Gusto ko nang mamatay. Hindi ba't may meeting sa kumpanya? Sobrang abala. Kung hindi sana, matagal na akong dumaan. Sinabi mo na kailangan mong maglaan ng oras para samahan ako araw-araw. Siyempre, sasamahan kita. Hindi ko ba nabanggit na may utang pa akong 2 kwinta sa'yo? Bukas ko bibilhin. Napakabait mo. Tara na. Yuhil, sakit 3. Ano nang nangyari? Wala na tayong kondom sa bahay. Bibili ako. Kung wala na, edi wag na lang. Ano ba ang kinakatakot mo? Pakakasalan mo na ba ako? Bobo. Ikaw, bigyan mo pa ako ng konting oras. Maghahanda pa ako. Ang bilis mo naman. Sige na, maghintay ka na lang muna. Babalik ako agad. Bilisan mo na. Hindi na makapaghintay. Nakakainis. Hintayin mo. Talaga nga namang magaling ang taktika mo. Una, pinilit mong ilagay sa suliranin ang kasabot niyang si Subiaw. Hanggang sa maipit siya, siguradong tatawag siya kay Subiaw. Basta't nag-uusap sila. Nang pag-usapan ang 5 taon na nakaraan, ang tungkol sa pagpatay sa kuya ko. Makakakita tayo ng mga ebidensya. Noong nakaraan, nasa telepono sila, at ibinunyag ang lihim ng 5 taon na nakaraan. Sayang nga lang at hindi ko napanatili ang ebidensya. Hindi ko alam kung sa pagkakataong ito, babalik pa ba siya? Bakit mo ako tinatawagan ulit? Hindi ko ba binayaran na ikaw? Hindi sapat yung binigay mo. Ganito kalaking problema. Iniisip mong ayusin ko lang gamit ang 1 milyon. Akala mo ba posible yun? Kailangan mo akong bigyan ng 5 milyon. Pagkatapos tayo ay hindi na magkakalikot. Huwag ka nang mangarap. Ilang beses na, sinasabi ko sa'yo, may hangganan din ang aking pasensya. Tinawagan kita. Hindi ito pag-uusapan. Kung wala akong pera, mamamatay ako. Kailangan mo akong bigyan. Kung hindi, bago ako mamatay, isasama kita sa pagkamatay ko. Sinasabi ko sa iyo. Huling pagkakataon, wala na rin akong pera dito. Ang pinakamataas na kaya ko ay bigyan ka pa ng 1 milyon. Huwag mong gawing tanga ako. Ngayon, ikaw na ang may-ari ng kumpanya. Kung wala ako, mayroon ka pa ba ngayon? Huling 5 milyon. Kailangan ito maipasok sa account ngayong gabi. Pagkatapos ng bayad, wala na tayong anumang ugnayan. Kung hindi, 5 taon na ang nakalipas, ikaw ang nag-utos sa akin. Nabanggain si Linichen. Sabihin ko kay Sushuyaw bukas. 5 taon na ang nakalipas, paano ko ipinag-utos? Araw, hapon, araw.
Hintayin mo ako. Huling pagkakataon. Pupunta ako. Ang siraulong ito, ipinutol pa ang tawag. Hindi pala siya sumabit. Isang matandang soro nga talaga. Ano na ang gagawin natin? Ayos lang. Ang patibong na ito, dahil siya mismo ang tumalon dito. Hindi ko siya hahayaang madaling makalabas. At saka, hindi ka pa naman sumasali. Ang iyong papel, ay hindi pa na ipapakita. Mahal, naghintay ka na ba? Kanina lang. Oh, mahal ko. May kaunting emergency akong na-encounter. Mauuna na ako. Ano po ba yon? Ang bilis naman po. Importante po. Pupunta na lang po ulit ako bukas. Paalam na po. Umalis na si Li Jiwei. Ang mga kasamahan sa parking lot ay pwedeng sundan na. Hello, gamitin mo ulit ang dating account. Magpadala ka pa ng 5 milyon. Ingatan mo ang paraan ng pagtatago. At isa pa, huwag mong hayaang malaman ng kahit sino. Ang pera sa account na yan, na may koneksyon sa atin. Pumunta ka. Nakauwi na si Li Ziwei. Wala siyang nakipag-ugnayan sa sinuman. Wala ring anumang kontak. Si Xu Biao, wala ring nakipag-ugnayan sa kanya. Sige, naiintindihan ko na. Susunod. Dapat si Luciencia na ang sumunod na magpakita. Umuwi ka na. Hi. Ang gabi na, hindi ka pa rin natutulog, misis ko. Binulat mo ako. Hinihintay kita. Ang tagal ng meeting. Napagod ka. Maliligo muna ako. Okay lang, matulog ka na ng maaga. Gabi na kasi. Masama sa katawan ang puyatan. Mahal. Isang patibong ang maingat kong inihanda para sa iyo. Maaari mong makaiwas sa isang pagkakataon. Pero sa susunod hindi ko alam kung magiging ganito ka pa rin kaswerte. Ang kwintas na ito, talagang para sa iyo. Parang ginawa talaga para sa iyo. Isang salita lang. Maganda. Salamat sa regalong ibinigay ng boss. Sayang. Isa akong simpleng sales assistant. Nagsusuong ng kwintas na halos kalahating milyon. Parang hindi bagay. Sino bang nagsabi na sales assistant ka? Isa akong manggagawa na nagbebenta ng alahas. Kung hindi sales assistant, ano nga ba? Kaya akala mo ba ay pumunta ako dito ngayon? Para sa anong dahilan? Ayan. Simula ngayon, hindi ka na. Ikaw ay empleyado na ng kumpanya ko. Magtatrabaho ka bilang sekretarya ko. Ayon sa taunang sahod. 1 taon. 1 milyon. Hindi ka nagbibiro, di ba? Tara. Tingnan mo ako. Tingnan mo ang itsura ko. Parang nagbibiro ba ako sa'yo? Wala akong pinag-aralan. Walang karanasan. Lalong wala akong kakayahan na maging sekretarya. Kaya ko kaya ito? Sabi ko kaya mo. Isa lang ang sasabihin ko. Ang kumpanya, Yichen Group. Ikaw ang aming sa lungsod. Ang may-ari ng malaking kumpanya, ang Yichen Group. Ang pangalan ko ay Li Ziwei. Ako ang presidente ng Yichen Group. Narinig ko na ang tagapagtatag ay tinatawag na Lin Yichen. Si Lin Yichen ang pinakamatalikong kaibigan at siya rin ang aking pinakamalapit na kapatid. Pero 5 taon na ang nakalipas, nagkaroon ng aksidente. Ngayon, ang Yichen Group, ako ang mamamahala. Pinakamalapit na kapatid. Ito ang pinakamasama kong narinig na salita sa buong buhay ko. Sige, nais kong maging sekretarya ni Ginoong Li. Simula ngayon, ako na ang tao ni Ginoong Li. Hello, Ginoong Li. May dumating na tao sa kumpanya. Sabi niya gusto niyang makita kayo. Sino siya? Nakapag-schedule ka na ba? Sinabi niya na ang pangalan niya ay Wang Ziru. Wang Ziru. Lisong, gusto mo bang makipagkita sa kanya? Pakisabi sa kanya na maghintay siya sa opisina. Darating ako agad. Marami na siyang mga kasintahan. Ang dami-dami mong alam. Paano mo nalaman na ako ang kanyang kasintahan? Ang nagpapanik sa iyo ng ganyan. Hindi naman ang kasintahan na nakarating sa opisina. Ano pa nga ba? Matatalino ka rin pala. Umalis na tayo. Mag-o-orient na ako ngayon. Sama ka sa akin pabalik sa opisina. Kandado. Ay, mahal. Mahal. Paano ka nakarating dito? Mahal ko, bakit hindi ka nagpunta sa akin? Hindi ba tabala ka kamakailan? Ganito, hintayin mo lang akong maging libre. Huwag kang mag-alala. Pupuntahan kita agad-agad. Tara na.
umuwi na muna tayo. Ikaw pala ang may-ari ng kumpanyang ito. Ang yaman-yaman mo pala. Bakit mo naman itinago sa akin yan dati? Ayokong sabihin sa'yo. Nagsisisi ako. Ganito na lang, umuwi ka na muna. Tatawagan kita kapag may oras na ako. Balang araw ay pupunta ako para hanapin ka at ipaliwanag ng maayos ang lahat. Ako ang girlfriend mo. Ano bang kinakatakot mo? Hindi ko maintindihan kung bakit ka ganyan magsalita. Parang hindi maintindihan ano. Umalis na tayo agad. Tinatago mo sa akin ang bagay na ito. May iba ka pa bang tinatago sa akin? Hindi mo sinabi sa akin. Ano ba ang tinatago ko sa iyo? Tinanong kita, nakikinig ka ba? Hindi mo ba ako naiintindihan? Dito ka ba dapat? Umalis ka na. Buntis ako. Ikaw, ano ang sinasabi mo? 1 buwan na pala. Tingnan mo na lang, hindi akin yan. Ang ating mga hakbang pangkaligtasan ay sobrang maayos. Paano ka pa kaya mabubuntis? Ang ating mga hakbang pangkaligtasan ay maayos ba? Hindi mo pa ba alam? Ano na ngayon? Kailan mo ako pakakasalan? Pahintulutan mo akong mag-isip muna. Kuya, nga, pumunta ka na muna. Huwag mong iwan. Bukas pupunta ako sa iyo. Pwede ba? Hindi ko kailangan ang pera mo. Hindi ko kailangan ang kahit anong bagay mo. Ang gusto ko lang ay pakasalan mo ako. Hayaan mong ipanganak ko ang anak natin. Tanga. Paano kita hindi pakakasalan? Abala si Ginoong Lee. Oo nga pala. Sekretaryo Lu, nandyan na ba lahat ng mga shareholder? Naghihintay na lang po sa inyo. 0. May isang napakadaliri ang meeting sa amin. Hinihintay mo akong umalis. Umuwi ka na muna. Tatawagan kita. Sige, hihintayin kita. Okay, paalam. Teka lang. Ikiram. Halikan mo. Hinihintay kita. Si Ginoo Lee, talagang swerte sa pag-ibig. Ito yung babae na nakasalubong mo sa mall. Kasama ang misis mo, di ba? Ikaw ang pangalawang babae. Hindi. Ginoo. Ikaw ang pangunahing babae. Nakakainis. Ngayong gabi, 8 o'clock, Yichen Grand Hotel. Presidential Suite, hinihintay kita. At Shuyao, talaga, hindi ko na kayang magtuloy. Makipag-ugnayan sa taong iyon. Sobrang nakakawalang galang, at kailangan ko pang magpanggap na buntis. 0. Napakasama ng ginawa sa iyo. Pero maniwala ka sa akin, ang gagong iyon, malapit na siyang masiraan ng landas. At ikaw, ang magiging dahilan ng pagbagsak niya, ang huling patak na maninira sa kanya. At Shuyao, ayon sa plano natin, kailan ba siya matutuldukan? Malapit na, darating na ang karma niya. Hoy, Chen, yung hayop na yun. Huwag kalimutan, magtatagpo kami mamaya. Lychee's Grand Hotel. Gusto niyang matulog sa akin. Tulad ng inaasahan, pumasok siya mismo, sa bitag na ito. Ngayong gabi, tiyak na may magandang palabas. Hihintayin ko ang balita mo. Ma'am. At Shuyao, anong plano ninyo ngayong gabi? Plano na maglalagay sa kanya sa isang sitwasyon ng kawalan ng pag-asa. Plano na maglalagay sa kanya sa isang sitwasyon ng kawalan ng pag-asa. Asawa. Bakit parang malayo ang isip mo? Kumain ka pa. Salamat, asawa. Matagal na tayong hindi nagtakbuhan ng magkasama. Pagkatapos maghapunan, samahan mo akong magtakbo ng isang ikot. Ha? Parang hindi pwede ngayon. May lakad pa ako mamaya ng 8:00. May pulong ang kumpanya. Magpupulong ka na naman? Masyado ka namang abala. Wala eh. Mrs. Kung gusto nating palakasin at palagin ang Yichen Group, hindi tayo pwedeng maging kampante kahit kailan. Ganito lang ang tamang paraan. Para makabawi kay Yichen na pumanaw, ang pinakamalaking pagkakaiba mo sa hayop ay hindi marunong magsinungaling ang hayop. Maliban doon, wala nang pagkakaiba sa'yo at sa hayop. Pagkatapos ng gabing ito, wala ka nang matatakbuhan. Nandyan na si Lisiwei sa hotel. Mga 5 minuto pa at darating na siya sa kwarto.
Lee, ang tagal mo nang hindi bumisita sa akin. Kailan ka darating? Ay, kasi abala ako kamakailan. Wala naman, hindi ba't nandyan na ako? 2 araw. Bigyan mo ako ng 2 araw. Pagkatapos ng 2 araw, pupunta ako sa'yo. Maghintay ka sa akin. Siya. Ay, naku, sobrang busy lately. Pupunta ako sa'yo pagkatapos ng 3 araw. 3 araw ah. Nalinis ko na. Hintayin mo ako sa bahay. Lily, hi, naging busy ako nitong mga nakaraang araw. May business trip ako. Pagkatapos ng 4 na araw, pagbalik ko galing sa biyahe, doon pa rin ako. Sa dati pa ring hotel. Ngayong pagbisita ko, may sorpresa ako sa iyo. Dumating na ako. Hi! Ang ganda naman. Yung ipinangako ni General Manager Lee sa akin, dapat tuparin niya. Huwag kang mag-alala, basta't pumayag kang makipag-ugnayan sa akin. Tinitiyak ko sa'yo, hindi ka mawawala ng pera. Sa hinaharap. Kung sinabi ni Ginoo Lee, makakaasa na ako. Tara. Huwag magmadali. Bakit ka nagmamadali? Hay naku, hindi na ako makapaghintay. Maligo ka muna. Di ba maliligo ka rin naman? Sabay tayong maliligo. Ikaw na muna. May inihanda akong palabas. Pupuntahan kita mamaya. May programa pa. Oo naman. Paano ko naman makukuha? Ang puso ni Ginoo Lee? Sige. Maghuhugas muna ako. Bilisan mo. Nandyan lang ako sa loob. Huwag kang mag-alala. Tiniyak ko na ibibigay ko sa'yo ang isang malaking sorpresa. Bilisan mo na. 5 minuto. Boss. Lizzo, tapos ka na ba maghugas? Hinihintay kita para sabay tayong maligo. Halika na. Lumabas ka na. Hinihintay kita sa kama. Sige. Ellie, halika na. Ang ganda-ganda mo naman. Sige, sabihin mo, anong palabas ang inihanda mo para sa akin? Ang palabas na inihanda ko. Malalaman mo agad. Hindi pa handa. Sige, magbibigay muna ako ng isang palabas. Lizawi. Asawa. Huwag mong kunan. Magaling ka na magmaneho Nasa kama na tayo. Asawa, huwag kang mag-isip ng masama. Siya ang sekretarya ko. Ako, pinag-uusapan namin ang trabaho. Pinag-uusapan hanggang sa kama. Ang nilalaman ng trabaho ninyo ay magkahugpong na hubot-hubad. Nagyayakap ba kayo? Asawa, pakinggan mo ako. Ako. Mahal kita, asawa. Ako, huwag mo na akong iistorbo. Sinabi nila sa akin, pumunta ka sa hotel para mag-check-in. Hindi pa rin ako makapaniwala, kaya pumunta ako rito para tingnan. Ikaw nga. Lizawi, pinakain at pinainom kita. Ang ginawa mo, tama ba yan sa akin? Asawa ko. Alam ko na mali ako. Bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Asawa. Lizawi. Simula ngayon, mawawala sa iyo ang lahat ng meron ka. Umalis ka na ngayon din sa Itchen Group at huwag ka nang magtatangkang magpakita pa sa bahay namin ni isang hakbang. Ano? Hindi, Mrs. Hindi ba't isang pagkakamali lang? Lahat ng lalaki ay nagkakamali. Kailangan mo pa bang gawin yon? Ganito lang kaliit na bagay.
Hindi naman kailangan. Lahat ng lalaki ay nagkakamali. Ang gandang dahilan naman yan, Hay naku! Ako ang tunay na isip ng Yichen Group. Hindi ko posibleng iwanan ang grupo. May lakas ka pa ng loob na banggitin sa akin, ang Yichen Group. Ikaw ang unang nagtraidor at ninakawan. Ngayon, pipilitin kitang alisin sa Yichen Group at walang tutulong sa iyo. Sabihin mo ng kalahating pangungusap. Li Ziwei, tapos na ang laro mo. Tapos ka na. Mahal. 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 Tingnan mo, magkasama tayo. Dahil sa mga taon na ito, patawarin mo ako sa pagkakataong ito. Kung hindi kaya, tingnan mo na lang dahil kay Yichen. Tama na. May mukha ka pang magbanggit ng pangalan ni Yichen. Bibigyan kita ng 3 araw upang tapusin ang trabaho at magbigay ng turnover. 3 araw mula ngayon. Naghihintay ako sa inyo sa Bureau of Civil Affairs. Divorcio. Asawa. Asawa. Ginoong Li, anong gagawin natin ngayon? Alam ko ba kung anong gagawin? Hala! Pumunta sa kumpanya, si Mrs. Lizong, aalis na po ba kayo ngayon? Hindi pa ako aalis ngayon. Ano pa ang ginagawa ko dito? Sabihin ko na sa'yo, kung makipag-divorce siya sa akin, wala akong kahit anuman. Lahat ng ito ay kasalanan mo. Testing. Ace-Tim. Ginoo Jiang. Sabi ni Ginoo Lai, nagkaroon ba kayo ng meeting? Tapos na ba ang meeting? Oo nga, oo nga, oo nga. Nandito kami ngayon, sa conference room ng kumpanya. Nasa banyo si Emily. Pinapatawag ko po sana siya sa inyo. Hindi na po kailangan. Hindi ka na po kailangan pumasok bukas. Emily, maaari ka ring umalis sa kumpanya bukas. Ito na ang magandang pagkakataon para alisin na rin ang lahat ng mga tauhan mo, Li Ziwei. Ang iyong mapait na kapalaran, kakaumpisa lang. Asawa, ngayon nga pati pintuan ng bahay. Hindi ko na matabunan. Naghintay na ako sa'yo ng matagal. Patawarin mo ako ngayon. Ako. Mahal kita. Ako. Itinapon ko ang payong. Ano? Itinapon ko ang payong. Ay, itapon, itapon, itapon. Asawa, alam ko talagang mali ako. Bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Pinapangako ko sa'yo na sa susunod, hindi na maulit yon. Ako, hindi ko kaya kung wala ka. Mahal, di lumuhod ka dyan. Mula ngayon hanggang mag-umaga. Kung kaya mong magtiis, isipin ko ang pagpapatawad sa iyo. Ano? Why, Mrs. Lumuhod, lumuhod, lumuhod. Mrs. Nakaduhod pa ba siya? Ginang, nakakaupo pa rin ang Ginoo. Malakas ang ulan sa labas. Tinutok ang tingin sa kanya. Kung tatayo siya, sabihin mo sa akin, opo, Ginang. At saka, simula ngayon, bawal mo siyang tawaging Ginoo. Hayop ang itawag mo sa kanya. Opo. Mrs. Mrs. Ikaw, pinapaluhod mo ako buong gabi. Talaga, nagdasal ako ng isang buong gabi. Hindi ako umalis kahit isang minuto. Kung ayaw mong maniwala, maaari mong tingnan ang mga kamera. Ngayon, ang mga binti ko, parang malapit ng masira. Alam ko, asawa ko. Sorry. Kaya ngayon, pinatawad mo na ako, tama ba? Hulaan mo. Hindi, mahal. Hindi mo ba sinabi kahapon, na kung maghihilom ako buong gabi, iisipan mo akong patawarin? Oo nga. Inisip ko. At pagkatapos, ang resulta ng aking pag-iisip ay, lumayas ka. Mahal. Mahal. Ako. Makikinig na ako sa iyo. Lumuhod ako buong gabi. Patawarin mo ako sa pagkakataong ito. Pinapangako ko na hindi na maulit pa. Li Ziwei. Ang itsura mo ngayon, para kang aso. Mrs. Ano raw ba ang itsura ko? Mula ngayon, ano nang sinabi mo? Susundin ko lahat ng sinasabi mo. Kung papatayin kita, pupunta ka ba? Pupunta ka ba? Mahal, pakiusap na. Ikaw, patawarin mo ako sa pagkakataong ito. Tingnan mo na lang ang mga taon ng ating samahan. Patawarin mo ako sa pagkakataong ito. Hindi na talaga ako ulit. Nangangako ako. Li Ziwei. Sinabi ko na sa iyo, bibigyan kita ng 3 araw. Pagkatapos ng 3 araw,
Magkita tayo sa Civil Affairs Office. Mawawala sa iyo ang lahat ng iyong mga pag-aari. Asawa ko, asawa ko. Hindi pwede. Para naman kay Yichen. May mukha ka pang magbanggit ng pangalan ni Yichen. Fu Shuyao. Huwag mo akong pilitin. Sa tingin mo ba'y kawawa ka? Hindi. Simula pa lang ito. Mas masahol pa ang mangyayari. Naghihintay sa'yo. Nagpatila siya sa ulan habang nakaluhod buong gabi. Totoo ngang ganun. Nakaluhod siya sa labas. Nabasa siya sa ulan buong magdamag. Paano? Naawa ka ba? Imposible naman. Sana nga mamatay siya sa ulan. Malapit na siyang mawala ng lahat. Susunod. Ano ang gagawin? Mula sa pagiging isang tao na walang-wala, naging presidente ng isang public listed na kumpanya. Ngayon, malapit nang bumalik sa dati. Siguradong hindi siya basta-basta susuko. Hindi siya kontento. Ano pa nga ba? Ang ginagawa ko ngayon ay pinipilit siya. Pinipilit siyang magkamali. Paano mo siya pipilitin? Mahirap magtipid pag nasanay sa luho. At ngayon, malapit na siyang mawalan ng lahat. Tiyak na hindi siya titigil hanggat hindi niya nakakamtan ang gusto. Kaya't nagbigay ako sa kanya ng 3 araw. Sa loob ng 3 araw na ito, ipapakita ko sa kanya na kailangan niyang kumilos laban sa akin. Laban sa iyo. Oh. Ngayon, mag-asawa pa rin tayo. 3 araw pagkatapos. Tsaka kami nagdiborsyo. Ibig sabihin, sa loob ng 3 araw na ito, kung mamatay ako, mangungupahan siya bilang asawa, at mamanahin ang lahat ng aking ari-arian. Kaya't ako'y tumaya. Sa loob ng 3 araw na ito, tiyak na sasalakayin niya ako. At papatayin ako. Hindi pwede. Masyadong mapanganib yan para sa iyo. Paano mo makukuha ang tigre kung hindi ka papasok sa yungib nito? Siguro ako lang ang makakagawa nito bago ako mamatay. Kaya lang niya sasabihin ang totoo, kung lahat ay ihahayag na niya. Naglakas loob kang harapin ang ganitong panganib, para makuha ang ebidensya ng pagpatay sa kuya ko noon. Ang ginawa mo, sulit ba? Siyempre naman. Nangako ako sa puntod ni Yichen. Sisiguraduhin kong mapaparusahan ang mga taong nanakit sa kanya, at makakaharap nila ang nararapat na kaparusahan. Kaya anuman ang mangyari, gagawin ko ito. Pero huwag kang mag-alala. Sigurado ako, hindi ko siya papayagang talagang patayin ako. Ano ang gagawin natin? Susunod, ikaw na ang bahalang magpatuloy, at magtulungan tayo. Subiyaw. Tulungan mo akong ayusin ito. Parang 5 taon na ang nakalipas. Walang problema. Pero ngayon, 1 milyon ang hinihingi ko. Huwag mong gawing aksidente sa sasakyan. Siguraduhin aksidente. Kapag natapos na, bibigyan kita ng 20 milyon. Malaki ang papel na ibinigay ni G.D. sa pagkakataong ito. Ibinigay niya sa akin. Talagang hindi ko inasahan. Medyo nagmamadali tayo ngayon. 3 araw lang. Kailangan magawa ito. Ipadala mo sa akin ang mga dokumento. Maghihintay ako ng tawag mo. Agad. Bakit ikaw? Ginoo Lai, hindi mo sinasagot ang tawag. Pangako mo sa akin. Paano mo tutuparin? Tupad mo, gago. Ngayon dahil sa'yo, may malaki kang problema. Umalis ka. Matutulungan kita. Malulutas ko ang lahat ng problema mo ngayon. Ano ang plano mo? Paano mo ako matutulungan? Nagawa ko ng magsaliksik. Isa ka lang na umaasa sa asawa mo. Umabot ka sa posisyon mo ngayon bilang manugang na walang dala. Ginawa mo ang ganitong bagay. Hindi ka tiyak na patatawarin ng asawa mo. Marahil, kukunin niya ang lahat ng iyong mga ari-arian at hihiwalayan ka niya. Huwag mo na akong pagsalitaan ng kung ano-ano. Ano ang plano mo? Kung hindi ka niya binigyan ng pagkakataon, bakit mo siya bibigyan ng pagkakataon? Anong ibig mong sabihin? Patayin mo siya. Lahat ng pag-aari ng Yichen Group ay magiging iyo. Anong sinasabi mo? Napilitan ka na ngayon sa kanto ng kalsada. Kung hindi ka magpapasya ngayon, tapos na ang buhay mo. Wala ka ng pag-asa. Ano ka ba talaga? Ako. Ang sekretarya mo. Isang taong gustong tumulong sa'yo na makaahon sa kahirapan. Isang taong nagmamahal sa'yo. Tigilan mo yung mga kasinungalingan mo. May parusa ang pagpatay. Bakit mo naman ako tutulungan? Gusto ko ring maging mayaman katulad mo. Basta't pagbigyan mo lang ako. Pagkatapos, bibigyan mo ako ng 100 milyon. Tutulungan kita ayusin lahat ng bagay. At walang iiwan na bakas. Ikaw ay isang mabaho na nagbebenta ng alahas. Sinasabi mo sa akin ito. Bakit ko ikay paniniwalaan? Akala mo ba tanga ako? Bumaba ka, sasabihin ko sa'yo ang totoo. Nakapatay na ako ng tao. Insindihan ko ito bilang aksidente. Basta't pagbigyan mo ang hiling ko, matutulungan kita, ayusin ko ang lahat ng ito. Ulitin ko. Bumaba ka. Ang taong makakatulong sa'yo ay nasa harap mo. Nasa'yo na lang kung gagamitin mo. Lumayas ka. Kung bababa ko, wala ka ng pagkakataon. Hinihintay ko ang tawag mo. Baliw.
Talaga namang isang baliw ito. Natapos ko na ang misyon ko ngayon. Susunod, nasa inyong mga kamay na. Malapit na akong magkaroon ng 2 milyon na tao. Tingnan ko kung sino pa ang hindi makakapansin sa akin. Yan. Uwi na. Sino yan? Subiaw. Ang tagal na nating hindi nagkita. Sabi ko nga kung sino. Ay, si Leopard G pala. Hinihintindi ko na'y nabayaran ko na sa'yo lahat ng pera. Ano to? Umiinom ka? Ay, basta't makakakuha na ako ng pera agad. Magkasiyahan, inuman na. Anong nangyari? Hindi pwedeng mag-drive habang umiinom. Ang hindi pag-inom ng alak habang nagmamaneho. Hindi mo ba alam yun? Anong ibig mong sabihin? Nasaan ang video mo na nagmamaneho ka habang lasing? Nakuha ko na lahat ng iyon. Bilang isang mabuting mamamayan, nakapag-report na ako sa mga otoridad. Ikaw naman, diretsyo na lang tayo sa istasyon ng pulis. Magtagal pa tayo roon ng sandali. CA, Siyam V0 L2. Hindi sumasagot sa telepono sa importanteng oras. Hi. CA, Siyam V0 L2. Walang silbi. Bigo. Tawag po galing kay Lishiwei. Sagutin mo na. Hello, Boss Lai. Nasaan ka? Hinihintay ko po ang tawag ninyo. Sa tabi po ng Nichen Hotel. May maliit na kainan po doon. Pagkalipas ng kalahating oras, nandyan ako maghihintay sa'yo. Sige, magkita tayo mamaya. Nahulog siya sa bitag. Nagtakda siya ng kalahating oras bago kami magkita. Siguro pinag-uusapan nila. Paano ka papatayin? Talaga. Hindi niya mahanap si Tsubiao. Nagpanik siya. Sabi mo. Maniniwala kaya siya sa akin? Imposible siyang maniwala sa kahit sino. Hinahanap ka niya ngayon. Pero siya na. Wala na siyang ibang magagawa. Pero walang problema. Basta sundin lang ang sinabi ko. Wala namang magiging problema. Lahat kayo, tandaan ninyo. Ang lahat ng ginagawa natin ngayon ay para mapilitang aminin niya ang pagpatay na ginawa niya 5 taon na ang nakaraan. Ang totoo kay Yichen, sa pagkakataong ito, may tiwala akong mapapasunod ko siya. Susundin ko ang lahat ng sasabihin mo. Pupunta na ako ngayon. Mag-ingat ka talaga. Kapag may anumang panganib, agad mo akong bigyan ng babala. Ipinadala ko ang mga tao para iligtas ka. Huwag mag-alala, naiintindihan ko. At Shuyao, ano ang kailangan kong gawin? Ang kailangan mong gawin, mas mahalaga, anong bagay? Ano? Ginoong Li. Tinitingnan ni Ginoong Li, mukhang napakapagod. Sige, magsalita ka. Ano ang plano mo tungkol sa bagay na ito? Huwag mong alamin ang plano ko. Ano man iyon, ang kailangan mo lang malaman, sa ganitong oras bukas, ipapakita kita kay Tsushuyo. At isa siyang, Tsushuyo na magagawa mo ang lahat ng gusto mo. Sa salita mo lang. Bakit kita paniniwalaan? May kakayahan ka ba talaga? At bakit naman kita paniniwalaan? Gumagawa ng ganitong bagay. Ako ang nangunguna sa labanan. Hindi nga ako natatakot. Anong kinakatakot mo? Ang kailangan mo lang ay tingnan ang resulta at ang pakikipag-ugnayan natin. Walang anumang ebidensya. Kahit na ako pa ang mapahamak, hindi ka rin maapektuhan ito. Kung hindi mo ako paniniwalaan, hayaan mo na. Pero isipin mo ng mabuti, kung ang pagkakataong ito ay hindi mo mapakinabangan, magiging mahirap ka habang buhay. Sa buong buhay mo, hindi ka na makakaahon pa. Nagtitiwala ako sa iyo. Kung magtatagumpay ang plano at makakalabas ng buhay, bibigyan kita ng 200 milyon. Ikaw na mismo ang nagsabi nito. Ngayon kailangan mong maalala ang isang bagay, kung magtagumpay. Ang mana na minana ko ay hindi bababa sa 100 bilyon. 2 bilyon lang, kaya ko pa ring ibigay. Sige. Masayang pakikipagtulungan. Petsa ng paglagda, Abogadoksu, ang kondisyon sa pagmamana ng mag-asawa. Namana, maliwanag na po sa akin. Ganito na lang po, ako po. Pupunta po ako sa inyo pagkatapos ng 3 araw. Opo, Amale, may kailangan pa po ba kayo? Maaari mo akong puntahan anumang oras. Sige. Salamat, paalam. Hello, sir. Nahanap na po si Subiao. Naaresto po siya dahil sa pagmamaneho habang lasing. Hay naku, sa pinaka-importante, lagi mo akong binibigo. Ang impormasyon kay Luchenchen na pinapasilip ko sa inyo. Nakuha mo na ba ang impormasyon kay Luchenchen? Nakuha ko na. Si Luchenchen
May kaso nga siya noon, talagang may pagpatay, pero dahil sa kakulangan ng ebidensya, napalaya siya. Oh Sage, naiintindihan ko na. Hindi ko akalain, ikaw Luchenchen, talagang isang malupit na tao. Fu Shuyaw, kung hindi mo ako bibigyan ng pagkakataon, hindi mo na kayang iligtas ang buhay mo. Huwag mong gawing kasalanan ko kung ako'y malupit. Boss, okay ba yung sinabi ko? Magaling, pwede ka nang umalis. Opo, boss. Hindi makapaniwala si Li Hiwei. Ang taong pinakapinagkakatiwalaan niya ay tauhan pala natin, si Li Ziwei. Maingat na tao. Kahit ang pinakapinagkakatiwalaan niya ay hindi nakakuha ang ebidensya ng pagpatay niya noon. Kung ganoon, makakapagpahinga na si Li Ziwei at hahayaan na kitang saktan. Ngayong gabi na, tapusin na natin ang lahat. Lee, ang aga mo naman. Saan ang tao? Saan ang sasakyan? Tingnan natin ang mga kalakal. Ito. Li Ziwei, anong balak mo? Ngayon, ikaw ay nasa aking mga kamay. Maganda. Huwag ninyong galawin ako. Kahit isang buhok, pipilitin ko kayong magsisi at hindi makaalis. Isang taong malapit ng mamatay, tinutokso mo akong magsabi ng ganoon. Sasabihin ko sa iyo, ngayon araw, kung gusto mong umalis, hindi ka makakaalis. Gusto ninyong patayin ako. Sasabihin ko sa inyo, pagpatay ay labag sa batas. Akala ninyo ba hindi pa ako nakakapatay? Nakapatay na ako. Kaya mo nga pala. Talagang napagsama mo, ang babaeng ito, ang 200 milyong ito, Ginoo Li. Kailangan mong masiguradong sulit ang gastos. Alak, wala bang iniwang bakas? Wala, hindi. Huwag mag-alala, Ginoo Li. Nang itali ko siya papunta rito, nauna ko nang pinutol, lahat ng mga kamera sa daan. Pag dumating ang panahon, ihuhulog mo lang siya sa ilog na ito. Tiyak na walang matitirang ebidensya, at tuluyan siyang mawawala. Pag dumating ang panahon, ang Yichen Group, lahat ng bagay, ay magiging iyo. Li Ziwei, mabuti ang loob ko na alagaan ka, ganyan ka sa akin. Wala kang kaluhang masahol pa sa aso't baboy. Ganito lang ako. Anong magagawa mo? Ikaw, ngayon, bukod sa mura-mura ako. Anong kaya mong gawin? Subukan mong magmura ulit. Ginoo Lai, baka pwede kayong mag-usap muna. Magpapalayo lang ako sandali. Babalik din ako mamaya. Tama lang. Talaga namang gusto ko pang makipag-usap sa babaeng to. Magsalita ka pa. Saklolo, may tao bang makasasagip sa akin? Huwag ka nang sumigaw. Umamin ka na. Li Ziwei, pakiusap, isipin mo ng mabuti. Mas mabuting pakawalan mo na ako ngayon din. Pakakawalan kita. Maaari bang maibigay sa akin ng Yichen Group? Hindi kayang ibigay sa iyo ng Yichen Group. Pero ngayon, kung hiwalayan mo ako, wala kang makukuha kundi ang damit mo. Pero kung papatayin mo ako, iyon ay labag sa batas. Mamamatay ka. Posible namang iba ang katotohanan. Sa iyong inaakala. 5 taon na. Sa loob ng 5 taong ito, hindi ba ako mabuting nabubuhay? 5 taon. Ang aksidente ni Yichen 5 taon na ang nakakaraan. Ano ang ibig mong sabihin? Ano ang ibig sabihin? Isipin mo na lang. Sasabihin ko lang sa iyo ito. Ngayon, dito ka mamamatay. Ang aksidente ni Yichen 5 taon na ang nakakaraan. Ikaw ba ang may pakana noon? Ano sa tingin mo? Tatanungin kita. 5 taon na ang nakalilipas. Ang aksidente ni Yichen. Ikaw ba ang may pakana? Ikaw ba ang may kasalanan ng pagkamatay niya? Sa ganitong oras na, sinasabi mo to sa akin. Ano bang silbi niyan? Ano bang mali ko? Tanong ko lang naman sa iyo, hindi ba't may ilang babae lang naman ako sa labas? Anong lalaki ngayon? Ang walang ibang babae sa labas? Ganito mo ba ako pipilitin? Sasabihin ko sa iyo, lahat ng ginawa mo ngayon, ay ikaw lang ang may gawa. Kung may kinalaman ka, sa pagkamatay ni Yichen, hindi kita patatawarin kahit maging multo ako. Malapit ka nang mamatay. Sino ang hindi mo kayang patawarin? Sinasabi ko sa iyo, pwede ba ganito na lang? Papalayain mo ako. At ituring ko na lang na, walang nangyaring anuman. At dahil sa mga ari-arian ng Yichen Group, maaari ko ring ibahagi ang ilan sa mga iyon. Sa iyo, sa tingin mo ba ngayon, maniniwala ka pa ba sa mga kalokohang yan? Kung may dapat sisihin, ikaw ang tanga. Kailangan mo pa talagang bigyan ako ng 3 araw, di ba? Hindi ko akalain. Sa loob ng 3 araw na yan, mapapatay kita rito. Huwag mong kalimutan, hindi pa tayo hiwalay. Pagkamatay mo, ang lahat ng mga pag-aari mo ay akin na. Mana ko ng legal. Ang sama-sama mo. Hindi ba't iyon ang iyong pinili? Ikaw mismo ang pumili noon. Pakakasalan mo ba ako?
kung hindi ka magpapakasal sa akin. Marami bang ganitong mga bagay? Ngayon ba ay kailangan ko nang mamatay? Sige, tanggap ko na. Pero bago ako mamatay, pwede mo bang tuparin ang isang huling kahilingan ko? Sabihin mo sa akin, ang aksidente ni Yichen, ikaw ba ang gumawa nito? Ganito na nga ang sitwasyon. Ang dami mo pang sinasabi tungkol kay Lin Yichen. Saan ba siya mas magaling sa akin? Mas magaling siya sa'yo ng 100 ulit. Libo-libong ulit. 10,000 ulit na mas magaling siya sa akin. Anong magagawa ko? Hindi ba patay na siya ngayon? Ang kanyang itinatag na imperyo sa negosyo. Hindi pa niya naranasan ang mga ginhawa. Patay na siya. Ang babae ay akin na. Tatawagin akong papa ng bata. Ngayon ang lahat ng kanyang ari-arian ay akin na rin. Sa mundong ito, mayroon pa bang lalaking mas walang silbi kaysa sa kanya? Tumahimik ka nga. Sabihin ko sa'yo, hindi kami ni Lin Yichen. Magkaibigan talaga. Kami ay magkaaway noong kolehiyo. Nak ko siya ng sobra. 5 taon na. Niloko kita ng 5 taon. Dapat ikaw ang mapunta sa impyerno. Pero, buhay na buhay ako. At ikaw ang napunta sa impyerno. Ikaw, kasama mo, si Lin Yichen. Ganyan mo sasabihin? Ang aksidente ni Yichen 5 taon na ang nakararaan. Ikaw nga ba ang nagplano noon? Gusto mo lang malaman, di ba? Sige, mag-iiwan ako ng palaisipan para sa iyo. Sasabihin niya mismo sa iyo. Ako, isang taong mamamatay na. Hindi mo man lang masabi sa akin. Duwag ka. Ang bagal mo naman. Li Ziwei. Pakiusap ko na. Kung tao ka pa. Sabihin mo lang sa akin. Ang aksidente sa sasakyan 5 taon na ang nakakaraan. Ikaw ba ang nagplano? Gusto mo lang talagang malaman, di ba? Pero hindi ko sasabihin sa iyo. Hayaan kitang mamatay na hindi mo nalalaman ang totoo. 5 taon na ang nakalipas na aksidente sa sasakyan. Ikaw ang nagplano noon. Kasi tanging sa ganitong paraan, maaari mong kunin ang lahat ng pag-aari niya. Tama ba ang sinabi ko? Kung gusto mong malaman ang totoo, hintayin mo munang magtagpo kayong dalawa. Tanungin mo siya ng mabuti, kahit hindi mo aminin. Ikaw ang pumatay sa kanya. Para sa ating pagiging mag-asawa, dagdagan ko pa ang 2 bato para mas maging maayos ang pag-alis mo. Si Yichen, siya ang pinatay mo. Tinawagan ako ng girlfriend ko. Bibigyan kita ng 5 minuto pa. Hello, baby. Ngayon ba, kasama mo si Mrs. mo, si Xu Shuyao? Paano mo nalaman? Si Lu Chencheng din ba? Anong ibig mong sabihin? Tara na, si Lu Chencheng at Xu Shuyao ay magkasabwat. Nahulog ka sa bitag nila. Ano? Lahat ng ito'y plano nilang dalawa, isang patibong, para mapaamin ka mismo. Sa pagpatay mo noong 5 taon na ang nakakaraan. Huwag kang magsasalita. Hindi mo kayang patayin si Xu Shuyu. Umalis ka na. Nangahas kang manloko sa akin. Li Ziwei. Ikaw ang may planong pumatay sa akin. Paano ko naman nasabing ipinaglilihim kita? TFF. Ginoo Lai. Pwede na bang magsimula? Ang programang inihanda ko. Malalaman mo rin agad. Ginoo Lai. Pwede na bang magsimula? Oo, pwede. Sige, ikaw na ang gumawa. Mga ganitong bagay. Mas mabuti kung ikaw mismo ang gagawa. Mas maganda siguro. Ako na ang gagawa, tang ina mo. Hi. N. Lee. Mahal. Hintayin mo ako sa bahay. Pupunta na ako dyan. Ay. Nakita ko lang. Sumagot siya ng telepono. Bigla siyang nagbago ng kulay at tumakbo. Anong nangyari? Si Zero ang tumawag. Ano? Ako ang nagsabi sa kanya na tumawag. At Shuyao, ano ang kailangan kong gawin? Gusto kong maghanap ka ng pagkakataon. Naibenta kami ni Chen Chen. Ano? Kung mabigo ang plan, ikaw ang papalit. Ipatupad ang BC plan. Ibenta kami. Pero kanina, kung sinusyan mo pa siya ng kaunti, marahil ay lahat ay sasabihin na niya. Si Li Ziwei na yan. Talagang napakamadaya. Nung pinilit ko siya noon, pinilit ko siya ng ganoon. Ang nangyari sa kanya 5 taon na ang nakalilipas. Hindi pa rin niya inaamin. Kung si Zero ay kasalukuyang nasa madilim na lugar, na nagmamasid sa atin, kaya dumating ang tawag sa tamang oras. Susunod, titingnan na lang natin kung anong mangyayari sa kanya. Mahal, okay ka lang ba? Yung sinabi mo sa telepono, ano ba ang ibig sabihin nito? Hindi ka nagsasabi ng totoo tungkol sa nangyari noong 5 taon na ang nakakaraan. Anong nangyari noon 5 taon na ang nakakaraan? Ano ba ang sinasabi mo? Paano mo nakilala si Xu Shuyo at
Sai L. Sichensich. Sila ang nakakita sa akin. Sinabi ni Tsushuyao na 5 taon na ang nakalipas. Dinisenyo mo ang pagpatay kay Lin Yichen. Gusto nila akong isama sa kanilang plano. Ang nangyari ngayong gabi ay isang patibong. Pipilitin ka nilang aminin ang katotohanan na pinatay mo siya 5 taon na ang nakalipas. Itago ang ebidensya, tapos ilagay kita sa panganib. Pero buntis ako sa anak mo. Hindi ko kayang ipanganak ang anak na walang tatay. So, ibig sabihin, alam mo na palang kasal na ako. Kaya pala ako niloko ng matagal. Hindi ka ba galit? Siyempre galit ako. Gusto ko na sanang patayin ka. Pero ano pa nga bang magagawa ko? Buntis ako sa iyo. Hindi pwedeng walang ama ang anak. Alam mo ba na malapit na kaming magdiborsyo ni Tsushuyo? Malapit na kaming magdiborsyo ni Tsushuyo nang pumunta si Tsushuyao upang hanapin ako. Sinabi niya sa akin. At dahil dito, kaya ko pinili na iligtas ka. Kung maaari, handa pa rin akong pakasalan ka, basta't matutunan mong iwaksi lahat ng iyong masasamang bisyo. Pagkapanganak na ng bata, mag-umpisa na tayong muli. Salamat sa iyo, Zero. Kanina, hindi mo sinabi. Ang pagpatay mo noong 5 taon na ang nakakaraan, di ba? Kanina, hindi mo sinabi. Ang pagpatay mo noong 5 taon na ang nakakaraan, di ba? Mabuti naman at hindi mo sinabi. Halos atakihin ako sa puso. Ito ang patibong na inihanda nila para sa iyo. Kapag sinabi mo pa, tapos ka na. Oo nga pala, ang plano mong pagpatay kay Lin Yichen. May iba pa bang nakakaalam? Hindi. Ano ba nang sinasabi mo? Paano ko naman magagawang pumatay ng tao? Sino? Si Lin Yichen, ang pinakamamahal kong kaibigan. Kailangan mo pa ba akong lokohin? Buntis na ako. Sa anak mo, alam mo ba, kung gaano kalaki, ang lakas ng loob ko, para tawagan ka. Kung hindi dahil sa tawag na iyon, tapos ka na, alam mo ba, yay, hindi ko pa kailanman nagawa yan. Anong sasabihin ko? Sasabihin ko kung anong sasabihin mo. Sinabi ni Tsushuyao, 5 taon na ang nakalipas. Dinisenyo niya ang pagkamatay ni Lin Yichen. Kung wala ka namang ginawang masama, bakit kanya pag-iisipan ng ganyan? Bakit kanya pag-iisipan ng ganyan? Paano ko naman malalaman? Baka baliw lang siya. Sino ba ang pinatay ko? Pinatay ko ang pinakamamahal kong kaibigan. Paano naman kaya? Sige na. Kung ayaw mong magsalita, wag na. Basta't alam kong ligtas ka na ngayon. Itatanong ko sa iyo. Kaya mo bang isuko ang lahat para sa akin? Para sa ating anak? At hindi nagagawa pa ng masama? Magsimula tayong muli. Isang tusong matandang lobo. Ayaw pa rin niyang magsalita, hindi ba? May problema ba ang plano natin? Baka nahalata niya ang butas. Sa tingin ko, hindi na siya magsasalita kasi usaping buhay o kamatayan yan. Walang problema. Simula nang magdesisyon siyang hanapin si Zero. Tapos na siya. Susunod, ang pinakahuling pagsubok. Taya ko, hindi siya makakatakas. Kung talagang mapalayas ako sa kumpanya, wala na siguro akong anumang natitira. Pagdating noon, baka pati ikaw at ang anak natin ay hindi ko na mapapakain. Magpapakasal ka pa rin ba sa akin? Iisa lang ang tanong ko. Handa ka bang baguhin lahat ng iyong masasamang gawi para sa akin, para sa anak natin, at hindi na makipaglaro sa ibang babae? Simulan natin ulit ang lahat mula sa simula. Minsan talaga, ikaw ay nakakaawa sa sobrang kabutihan. Alam mo ba? Matagal na tayong magkasama. Hindi mo pa rin tinanong tungkol sa pamilya ko. Ha? Hindi naman kasi ikaw mayaman. Isa kang mahihirap na babae. Hey, tingnan mo ang tinitirhan mong lugar na ito. Nag-upa ka pa ng murang bahay. Sabi mo pa, mayaman kayo. Kung sasabihin ko sa'yo na ako'y prinsesa ng Wang Group at tanging tagapagmana, ang chairman ng Wang Group, ay ang tatay ko. Mahigit 100 bilyon ang halaga. At simula pagkabata, nagtago ako ng aking identidad para sa kaligtasan. Inilihim ko ang aking pagkatao. Ang iyong ama ay ang chairman ng Wang Group. Iyon ang aming nangungunang kumpanya. Pwede bang mangyari iyon? Ito ang litrato namin ng aking ama. Totoo ngang si Chairman Wang pala iyon. Pakakasalan mo ako. Hindi ko kailangan ang kayamanan mo. Basta mahal mo lang ako, sapat na yon. Alam ba yan ng tatay mo? Alam ba niya na tayo'y nag-ibigan? Hindi ko alam. Ang tatay ko, hindi naman siya nakikialam. Ang aking pag-ibig at kasal. Ako, medyo masakit ang tiyan ko. Pupunta muna ako sa siya. Wala kang kailangang puntahan sa siya. Alam kong kilala mo ang tatay ko. Gusto mo lang sigurong tumawag para tiyakin ito sa kanya. Sige, ikaw na. Diyan na lang. Hindi ako. Ikaw na lang.
Hello, Ginoo Lai. Oy, Ginoo Wang. Ako ito. Ako, yung. Tatay. Ako to. Zero. Anong nangyari? Kausap ko si General Manager Lee ng Yichen Group tungkol sa kolaborasyon. Sige lang, sa wakas, nalaman mo na ang tungkol sa trabaho. Sige na, hindi na ako magsasalita pa, tatay. Babalik ako at ipapaliwanag ko sa'yo. Pupunta ako. Hindi ko akalain na ang girlfriend ko ay anak ni Pangulong Wang. Ngayon, tatanungin kita muli, handang-handa ka bang gawin ito para sa akin? Para sa mga anak, iiwanan ko na ang lahat ng masamang bisyo ko. Siyempre naman. Halina, upo kayo. Huwag mong sabihin na anak ka ng isang mayamang negosyante. Kahit na ikaw pa yung pulubi sa gilid ng kalsada na nangunguha ng basura, kaya ko ring isakripisyo ang lahat para sa iyo. Pati na ang mundong ito. Bukod pa rito, ang dinadala mo ay anak ko. Mahal kita habang buhay. Sapat na ang mga salitang yan. Pagkatapos mong makipagdiborsyo kay Sushuyaw, magpapakasal tayo agad. Mahal kita. Talaga namang tinulungan ako ng langit. Walang kahirap-hirap na pagkakasunod. Wala na si Sushuyaw. Ngayon, kasama ko na ang mas mayamang si Wang Zero. Ito ang tinatawag na anak ng tadhana. At ikaw, Sushuyaw, huwag mo nang asahan na makuha ang ebidensya mula 5 taon na ang nakakaraan. Si Lin Yichen ay magpapakatayong, hindi na muling makita. Hindi ko akalain. Isang matandang lalaki tulad ko ay maloloko ng 2 babaeng katulad ninyo. Pinaikot-ikot lang nila ako. Nasaan si Lu Chenchen? Tawagin mo siya. Huwag ka nang magpaligoy-ligoy pa. Ito ang kasunduan sa diborsyo. Pirmahan mo na. Teka nga. Para kayong mga mandarambong, ang galing mo naman maglaro. Sunod-sunod na patibong. Isa-isa, walang tigil. Muntik na akong mahuli. Para to sa paghihiganti kay Yichen. Dapat ko lang tong gawin. Anong paghihiganti? Or, anong paghihiganti ka dyan? Niloko mo ako ng gusto. Napakahirap ng pinagdaanan mo. Pero wala ka pa rin nakuha. Sasabihin ko sa iyo, walang silbi ka. Ibig sabihin, ang aksidente 5 taon na ang nakakaraan. Inaamin mo na, huwag mo na akong tanungin pa. Sasabihin ko sa iyo, habang buhay ka, ay hindi mo maririnig sa akin ang mga salitang gusto mong marinig. Ikaw ay isang talunan. Pati ang sarili mong kapatid, ay nadamay mo pa. Tumigil ka na sa kakadaldal. Pirmahan mo na ang kasunduan sa diborsyo. Pirma na lang, nagdalang naman yan Basahin mo ng mabuti, wala kang makukuha. Umalis ka ng walang dala, ni piso wala kang makukuha. Pinapangako ko sa'yo, simula ngayon, ang bawat araw sa buhay mo, ay puro paghihirap lang, mukhang kailangan kitang biguin. Di magtatagal. Magiging pinakamayamang tao na sa buong lungsod ako. Maniniwala ka ba? Mukhang may napili ka na namang bagong tirahan. Maghahanda na para sa susunod na biktima, kung sabihin na, ang anak ng pinakamayamang tao sa buong lungsod, ay habol na habol sa akin. Nagpipilit na pakasalan ako. Sasabihin mo na naman, aksidente lang, na nabuntis ko siya. Alam mo na ang halaga nito, gaano kalaki. Nangangarap ka lang. Nangangarap ako. Sabihin ko sa'yo, paglabas ko ng pinto ngayon, kukunin ko na ang sertipiko ng kasal. Ako pa rin ang CEO ng isang listed na kumpanya. At umaasa pa rin ako sa mga babae para mabuhay. Ako pa rin ang pinakamagaling sa lahat ng tao. Ngayon, formal ko na sa'yo sasabihin. Wala akong minahal na tulad mo. Ang mayroon ka lang ay pera, di ba? Kaya ko lang gusto ang pera mo. Mayroon akong higit sa 10 babae sa labas. Laging niloloko kita ng ilang beses araw-araw. Ano na ngayon? Nakita mo na ba? Ikaw na katulad mong tao. Wala talagang magandang mangyayari sa'yo. Pero mas mabuti na rin, kaysa sa mangyari kay Lin Yichen, di ba? Hoy, baby. Tapos na. Hintayin mo ako sa labas, ha? Pupunta na tayo para kunin ang kasal na sertipiko. Sige. Sushuyaw, ngayon may matibay na akong sandigan. Maghintay ka lang, tiyak na pagbabayaran mo yan. Maghintay ka lang. Ganito ka kabagsik ngayon. Pagkaraan ng isang araw, makikita mo kung gaano kakakawaawa. Li Zewe. Dapat nang matapos ang lahat. Iyong mabangis na Lipardo, susugurin kita balang araw. Subiyaw. Kuya Lipardo. Ay, mga kapatid, alam ko na lumabas ka ngayon. Kaya't dumaan kami para magbigay galang sa'yo. Sabi ko, wala ka bang balak? Bakit ako inireport na nagmamaneho ng lasing? At pinatagal ako dito. Dito ako nagtagal ng ganito katagal. Ano bang pinapakita mo? Pinagbabayad mo ako ng 2 milyon. Alam mo ba iyon? Oh. Talaga namang hindi ko magaan sa loob. Kaya nga ako pumunta dito. Para tulungan kang mabawi ang 2 milyon. Diba? Paano kumita?
sa pamamagitan ng pagdukot sa anak na babae ng pinakamayamang tao, malaking tubo. Ano? Ang pangalan niya ay Wang Ziru, ang anak na babae ng pinakamayamang tao, ang Wang Group. Dukutin natin siya. Hindi mo na kailangang mag-alala sa natitirang buhay ng mga kapatid mo. Hindi na sila maghihirap. You see, kulang ako ng tao ngayon. Papasok ka ba? Pao Je. Ito ang anak ng pinakamayamang tao. Sigurado ka ba? Kailan ko ginawa yon? Mga bagay na hindi sigurado. Magkano kaya ang kikitain nito? Hindi bababa sa 50 milyon. Ganoon karami. Tanungin kita ng isang bagay. Gagawin mo ba o hindi? Gagawin. Ang mga bagay na kayang gawin ni Leopard Brother. Kaya ko ring gawin si Tsubiao. Bumaba ka. Pinuno. Ha? Bitawan mo ako. Tudong. Tudong. Kamusta, boss? Susunod. Si Lizawei na ang lalabas. Ganap ayon sa inyong plano. Ilalabas na si Lizawei. Panahon na para manghuli. Mahal, ako'y inkidnapan. Bilisan mo, tulungan mo ako. Ano? Maging mahinahon ka. Pao Je, tingnan ko nga, magandang babae pala ang anak ng mayamang negosyante. Mukha naman okay. Baka gusto mong patulungan ang mga kasama ko. Maglaro muna tayo. 50 milyon para sa'yo na iyan. Tawagan mo agad ang pamilya niya. Pakawagin sila para mag-usap. Subiao, ikaw na ang tumawag. Ako. May problema ba? Walang problema. Kailangan mo lang ay, ayaing pumunta rito ang tao. Pagkatapos sabihin, ibaba mo na agad ang tawag. Wala ka nang ibang dapat gawin pa. Walang problema. 2. Mahal ko, tulungan mo ako. Ako ay inagaw. Magtulungan ka, pakiusap. Ano? Bata, gusto mong magligtas ng tao. Sa loob ng kalahating oras, pumunta ka sa abandonadong gusali sa likod ng bundok. 1 minuto pat papatayin ko na siya. Subiao. Anong sinasabi mo? Hindi. Subiao, sasabihin ko sa'yo. Kung susubukan mong saktan siya kahit kaunti lang, ipapatay kita rito. Dinukot pala ni Subiao si Zero. Tandaan, hindi pwedeng makipag-away. Si Subiao ay gusto lang naman ng kaunting pera. Sa likod ng bundok na subdivision, kailangan kong pumunta. Kung hindi, ang pagiging manugang ng Wang Group ay masisira. Pao Je. Sino siya? Paano niya nalaman na ako si Subiao? Dahil narinig niya ang boses mo. Ito ang resulta na gusto namin. Anong ibig mong sabihin? Subiao. Kilala mo pa ba ako? Fu Shuyao. Kayo, ngayong araw ay narito kayo para maghiganti. Kayo. Bitiwan niyo ako, tumakbo. 5 taon na ang nakalipas. Sinadyang binangga mo ako hanggang mamatay. Ang asawa ko si Lin Yichen. Naalala mo pa ba? Si Amatsu. Ako yung nakabangga kay Emmeline. Pero aksidente lang iyon. Napasok din ako sa kulungan. Aksidente lang. Inamin na ng mga apelidong Li. Sinabi mo sa akin na aksidente lang. Ikaw, ano ang ibig mong sabihin? Ayon kay Amalay, 5 taon na ang nakalipas. Siya ang nag-utos sa iyo. Nasadyang magmaneho ng lasing at mabangga si Lin Yichen hanggang sa mamatay. Pagkatapos ng pangyayari, gaano katagal ka nakulong? Paglabas mo, binigyan ka niya ng malaking halaga ng pera. Tama ba ang sinasabi ko? Hindi ko kilala si Li Jiwei. Wala siyang pinapagawa sa akin. Nasabi ko bang si Li Jiwei? Bakit hindi ka pa umaamin? Subiao. Pinapayuhan kitang pag-isipan mong mabuti. Ngayon, dahil nakokontrol ka na namin, ipinapakita lang nito na tiyak na kami kung magtatapat ka ngayon. Sasabihin lang nakasabwat ka, maaari pang iligtas ang buhay mo. At pagkatapos mong makalabas, bibigyan kita ng malaking halaga ng pera. Paan? Hindi ko sinadyang mabangga si Lin Yichen. Hindi ko. Inamin na ni Li Ziwei. Ano pa nang pinagdadahilan mo? Wala akong ginawa. Ano ba ang gusto mong aminin ko? Bilisan mo, kundi papatayin kita ngayon din. Kuya Leopard, wala po akong ginawa. Kahit patayin mo pa ako, ano ang ipapaamin ko? CJ, kung ganon, mamaya papatayin kita. Bye. Sige na nga, dalhin na lang muna siya. Boss, siya, hindi siya magsasalita. Antayin na lang natin si Li Ziwei. Oh. Dadalhin. Bitawan mo ako. 0. Pagod na pagod ka na. At Shuyao, ito na ang pinakakritikal na sandali natin. Sisiguraduhin kong matatapos ko ang gawain. Salamat. Zero. Ang aga mo naman.
Ikaw nga pala si Liza Wei, tama ba? Huwag ka nang mag-aksaya ng oras. Nasaan si Subiao? Ang kuya ko kasi, akala mo ba madali lang makita siya? Gusto mo bang iligtas ang girlfriend mo? Kailangan mo lang ng pera, hindi ikaw. Gusto niyo ng pera, ayaw ng buhay niyo. Magkano ba? Sabi ni Piauji. Utang mo sa kanya 2 milyon. Ang kailangan lang niyang mabalik ay 2 milyon niya. 2 milyon! Wala siguro si Subiao sa kaalaman nito. Ang tunay na pagkakakilanlan ni Zero. Kailan ko, nangutang sa kanya ng 2 milyon, nagkukunwari pa. Sabi niya, na tinulungan kanyang ayusin ang ilang bagay kamakailan, at ikaw mismo ang pumayag, na ibigay sa kanya ang 2 milyon. Tanungin mo siya mismo, naayos na ba ang problema ko? Kailangan ko lang ng pera, huwag mong gawing komplikado. Kung gusto mong iligtas ang girlfriend mo, 2 milyon. 2 milyon ha? Maliit na halaga, pakawalan mo ang girlfriend ko. Ibigay ko sa kanya ang 20 milyon. Anong sinasabi mo dito? Kung hindi ko makita ang pera ngayon, patay siya. Anak na babae, anak na babae, anak na babae. Anak, ayos ka lang ba? Anak, ayos ka lang ba? Tay, Zero. Lizewe. Ako ito. Papa. Siya ang boyfriend ko. Ano? Hindi ba siya ang lalaki ni Tsushuyao? Sa Ancient Group. Papa. Pag-uwi na lang natin pag-usapan to. Oo. Mag-report na tayo sa pulis. Pulihin niyo silang lahat. Oo. Tay. Habang buhay ko siyang susundan. Basta't ako'y nandyan na. Buntis ako sa kanya. Habang buhay ko na siyang pakakasalan. Wala nang iba. Ikaw, Chairman Wang. Huwag po kayong mag-alala, pangangalagaan ko po ng mabuti si Zero. At ang mga ganitong sitwasyon, hindi na ito maulit pa. Okay na, huwag na muna natin itong pag-usapan. Tatanungin ko kayo, tungkol sa pangho-hostage kanina. Ano ba ang nangyari? Si Lizawi, ang balita ko. Dahil sa iyo, ang anak kong babae ay dinukot, di ba? Isang kaibigan. Isa siyang dating kaibigan ko, ngunit sinisiguro ko sa iyo, hindi na ito maulit pa. Sa hinaharap, pinapangako ko, anong garantiya ang ibibigay mo? Alam mo ba, na tumakas na ang pangunahing suspect na si Subiao. Alam na ng tatay ko ang lahat. Alam na rin niya na hindi ordinaryo ang relasyon mo kay Subiao. Nang tinatali niya ako, sinabi mo sa akin ang mga nangyari 5 taon na ang nakalipas. Lahat ng ito, Lizewe. Hanggang kailan mo pa ako lolokohin? Anong nangyari 5 taon na ang nakalipas? Nagpapanggap ka pa rin bang walang alam? Wala talaga akong alam eh. Gusto mo bang tapusin na natin ito? Alam mo ba yung si Subiao, na ngayon ay wala ng ulirat? Hindi pa siya nahuhuli, pero anumang oras, maaaring umatak ulit siya sa atin. Hindi siya makakaligtas, madali siyang mahuhuli ng mga pulis. Kapag nahuli siya, lalo na't mas malala pa ang mangyayari. Sa tingin mo ba si Tsushuyao ay titigil na lang kung gagamitin niya ang mga ebidensyang hawak niya para i-report ang nangyari 5 taon na ang nakakaraan? Sa tingin mo ba ay makakayanan ni Subiao? May pag-asa pa kaya ang iyong kinabukasan? Zewe, lahat ng nangyari. Kung sinabi ni Zero, bata pa kasi, sino ba ang hindi nagkakamali? Ngayon, ako at si Zero ay matutulungan ka. Sabihin mo na ang lahat ng nangyari. Tingnan ko kung gaano kalaki ang problema. Mag-isip ng mga paraan para lutasin ito. Kung paano ito gagawin. Naniniwala ka sa aking kakayahan. Kahit anong mangyari, kaya kitang tulungan. May mga bagay lang ako na talagang hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa inyo. Basta sabihin mo lang, ang nagawa mong kasalanan, 5 taon na ang nakakaraan. Sinabi na rin naman iyan ni Papa, ano man ang mangyari, kaya niyang ayusin ang lahat. Ang takot ko ay baka hindi mo sabihin. Kung maghihintay tayo hanggang mahuli si Subiao, at aminin niyang lahat, masyado nang huli. Wala na kaming magagawa para tulungan ka. Kung hindi ko nakita ang anak ko, na nagdadalang tao ng anak mo, hindi ko na sana pinansin ang tungkol sa'yo. Wala kang sinasabi, pinagdududahan mo ba ang aking kakayahan? O hindi mo ba ko itinuturing na kapamilya? Wala akong ginagawang ganoon. Ako lang naman ay, hindi alam ang sasabihin. Sa tingin ko ang punong kahoy na bulok ay hindi maaaring ukitin. Ikaw, anak, ang taong hindi naniniwala sa sariling asawa, ay karapat-dapat bang pakasalan? Lizewe, ikinalulungkot kita. Labis kitang binigo. Ngayon tayo, gusto ko mang tulungan ka, hindi ko kaya. Sinabi na nga ni Papa. Anumang bagay kaya niyang ayusin para sa iyo. Alam mo ba kung gaano kawalang awa ang sitwasyon? Kung malalati pa tayo ng kaunti, huli na ang lahat. Sinabi ko na, anuman ang mangyari, basta sabihin mo lang, kahit pagpatay pa yan, tutulungan kitang lutasin yan. Sige na, sabihin mo na, 5 taon na ang nakalipas. Ikaw at si Subiao, ano na ang ginawa mo? Sabihin mo, magsalita ka na,
Huwag mo akong pilitin. Pinipilit ka ba namin? Tinutulungan ka namin. Kahit hindi mo iniisip ang para sa akin. Dapat iniisip mo para sa, isipin mo ang anak natin sa sinapupunan. Para sa tatay ko, walang kwenta ang bagay na ito. Hintayin mo lang na maayos niya ito. Ang bilyon-bilyong ari-arian ng pamilya namin. Atin na iyon. Magretiro na siya, pero ngayon wala kang sinasabi. Gusto naming tulungan ka, pero hindi namin magawa. Bakit ka ganyan kakalito? Tama na. Kung ayaw niyang magsalita, hayaan na. Hindi ko papayagan ang isang taong may panganib na magpakasal sa iyo. Hindi ko rin ipapamana ang aking ari-arian sa iyo. Jayceway, pakisuyong umalis ka na mula sa aming mga pamilya. Ano man ang ginagawa mo ngayon, wala itong kinalaman sa aming mga pamilya. Kung ayaw mong magsalita, huwag na lang magsalita, umalis ka na agad. Nasa ganitong sitwasyon na tayo. Wala na akong magagawa. Pumunta ka na. Hanggang dito na lang ang ating tadhana. Naniniwala ako. Wala na ang proteksyon ng pamilya Wang. Mabilis ka ring mababawian ang buhay. Pero huwag kang mag-alala, bago ka mapapatay. Mapapanood mo pa rin ang iyong anak. 0. Umalis ka na. Sasabihin ko na, sabi ko. 5 taon na ang nakakaraan. Ako, ang nagplano ng pagkamatay ni Lin Yichen. Paano mo ginawa? Ipaliwanag mo ng maayos. Si Lin Yichen ay, kamag-aral ko siya noong kolehiyo. Mayaman ang pamilya niya, maganda rin ang asawa niya. Kaya, gusto ko lang kunin lahat ng iyon. Kaya, nahanap ko si Xubiao. Pinalalasin ko siya at pinadrive ng lasing. Inararo ko si Lin Yichen. Ginawa itong aksidente na peke. Pagkatapos noon, ako ay, talagang pinakasalan ko si Xubiao. At naging, pangulo ng korporasyon. Paano mo nagawa yon? Sawa na ako sa kahirapan ng aking mga ninuno. Bakit? Nag-aral ako ng matagal na taon. Pero hindi pa rin ako makakain ng sapat. Gusto ko ring maging presidente. Gusto ko ring maging matagumpay. Gusto mong maging matagumpay? Kung gayon, gagawin mo ang gusto mo. Aagawin ba ang buhay ng iba? Alam kong nagkamali ako. Mali ang ginawa ko. Nalaman ko na. Chairman Wang. Hindi. Tito Wang, ang bagay na ito ay akin. Lahat ay ipinapakita na. Kailangan po kitang tulungan. Bata pa po ako. Marami pa po akong panahon sa hinaharap. Ayoko pong mapahamak. Pagmamakaawa ko po, ang bagay na ito. Maliban sa iyo at kay Xubiao, may iba pa bang nakakaalam? Wala. Walang ibang nakakaalam. Nangako na tayo noon pa. Sa bagay na ito, tayo lang dalawa ang nakakaalam. Ano man ang mangyari, hindi natin sasabihin sa ibang tao. Pagbigay ng kaunti, dahil napagkasunduan na. Bakit mo ngayon, ibinunyag ang lahat? Ano, Li Zewei? Li Zewei, nagawa mo na ring sabihin. Tapos ka na ngayon. Kayo-kayo lang pala. Binabalak niyo ako. Tito Wang, salamat sa pagtulong sa akin. Matapos ang palabas na ito. Yichen, ang aking kaibigan na mas matanda sa akin. Siya rin ang bihirang taong nakakaintindi sa akin. Kung makakapaghiganti para sa kanya, kahit na magdaos pa ako ng 10 palabas. Ano naman? Kaya ginagampanan mo rin ako. Siyempre. Hindi naman ako. Anong anak ng pinakamayamang tao? Wala akong ganoong bagay. Hindi ko ipinagbuntis ang anak mo. Lahat tayo ay nagtatanghal lamang. Ang layunin namin ay para ipaghiganti ka. Sa isang hayop na hindi karapat-dapat, magbayad ka ng halaga. At ikaw, ako yung kapatid na babae ni Lin Yichen, na pinatay mo. Si Lin Chenchen. Kayo, lahat kayo ay nagpapanggap sa akin. Paano? Okay ba ang performance natin? Ang dami nyo. Sa wakas, sinabi mo na kung paano mo pinatay si Yichen. Lahat ng katotohanan. Li Zewei, ikaw ay isang hayop. Ang makulay na buhay mo, sa 5 taon, ito ang ninakaw mo mula kay Yichen. Ngayon, tapos na ang lahat. Yichen. Si Li Zewei ay nakatanggap na ng nararapat na parusa. Ang ipinangako ko sa iyo, natupad ko na. Yichen, kung mayroon mang susunod na buhay, huwag kalimutang pakasalan ako.
Hindi ko akalain na dadalaw ka pa pala. Dati, maaari kang mamuhay ng tahimik at tamasahin ang iyong simpleng buhay. Maaari mo ring magkaroon ng sarili mong masayang pamilya. Anong karapatan mo na basta na lang agawin ang buhay ng iba? Anong karapatan mong pakialaman ang buhay ng ibang tao? Anong silbi pa ng mga sinasabi mo ngayon? Basta bukas, papatayin na nila ako. Nagsisi ka ba? Nagsisi ka ba? Nagsisisi ka ba? Sushuyo. Sushuyo. Ah,